sa kanya. First time kong makita yon. Napaiyak ako at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring di maganda sa baby ni Sarah. Hindi ko alam na buntis din siya. I sobbed. Sobrang lakas ng hikbi ko na may kakaiba akong naramdaman sa ibaba ko. No! I whispered. Please help! Help my baby! Agad akong napatayo dahil sa masamang panaginip. I lost my baby. I'm here. Don't cry. Agad ko siyang niyakap habang umiiyak. Ang sapa ng panaginip ko, Vincent. I lost my baby. Nawala ang anak ko, Vincent. Hindi ko kakayanin kung pati siya'y mawawala sa akin. Baka mabaliw na ako. Shh! Calm down. Hinagod niya ang likod ko. He even kissed my hair. Kahit papaano kumalma ko. How are you feeling? Napalingon ako kay ate. Nagtaka ako na makita ko nasan ako. I am here in the hospital kung hindi ako nagkakamali. Napatingin din ako sa kamay ko. Bakit may ganito ako? Bakit ako nandito? Nagsimula nang sumibol ang kaba ko. Nagkatinginan sila sabay iwas dahilan para mas kabahan ako. No, hindi pwede. Nakita ka ni Vincent na walang malay sa kondo ni Raymond. Mas lalo ako napaiyak nang marinig iyon. Ang baby ko. Ate, ang baby ko, kamusta ang baby ko? Napasigaw na ako. Hindi maaari. You lost her, Nadia. Tuluyan na ako napahagulgol. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka lang sa akin, ate. Huwag kang ganyan. Nananaginip lang ako sa sigaw ko. Wala silang imik kaya patuloy akong sumigaw. Wala na siya, Nadia. Si Simon. Nagsisinungaling kayo. Huwag niyo ko lokohin, parang awa niyo na. Pagod na ako. Nangihinang wika ko. Pagod na ako. Gusto ko nang mamatay. Lord, sino pa bang kukunin mo sa akin? Kinuha mo ng daddy ko. Pati ba naman ang baby ko na siyang dahilan kung bakit ginagawa ako maging matatag? Bakit pati siya kinuha mo? Bakit? Anong malaking kasalanan ko maliban sa pinilit kong ikasal kay Raymond? No, nagsisinungaling lamang kayo. Nagbibiro lang kayo eh. Sabi ko sabay tawa. This is not true. Panaginip lang lahat ng to. Please, this is not true. Wala akong nakuhang sagot. Niyakap ako ni Vince. Nangihina ako at di na ako makapagsalita pa. Umiyak lang ako ng umiyak habang nasa bisig niya. Wala sa sariling nakatulala ako sa kung saan. Minsan ngumingiti na lang ako mag-isa. Nai-imagine ko yung anak ko habang buhay siya. She is a girl. Babae siya. Kamukha ko sana siya kung nag-ingat lamang ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Walang ibang kailangan sisihin kundi ako lang. Baby, ayaw ni mommy maghiwalay tayo kaya sasama ako sa'yo. Hindi tayo maghihiwalay. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa bintana. Nakangiti habang ini-imagine ang itsura ng baby ko. Kagad akong humawak sa may bakal at tinaas ang isang paa ko. Mas lalo ko napangiti nang tuluyan na ako makatayo ng maayos. Nakikita ko siya, nakangiti siya sa akin. Masaya siya na makita rin ako. Alam kong masaya siya dahil magkasama na kami. Hindi ko siya iiwan. Hindi ako papayag na magkalayo kaming dalawa. Hindi na tayo magkakalayo, anak ko. Sasama na si mommy sa'yo. Intayin mo si mommy. Tumingala ako at ngumiti. Akmang ihahakbang ko ng isang paa ko nang bigla na lang may humila sa akin. Pababa. Oh God, Nadia? Papatayin mo na ba ako sa takot? Sigaw niya pero hindi ko siya pinansin. Hinigit ko ang kamay ko sa kanya at akmang aayat na ulit nang pigilan niya ako. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Hinihintay na ako ng baby ko. Nagpumiglas ako pero hindi niya ako hinayaan. Nadia, wala na ang anak mo. Hindi. Buhay pa ang anak ko. Nakita ko siya kanina. Nakangiti siya sa akin at tinihintay niya ako kaya bitahon mo na ako. Bigla niya ako niyakap. Nagpumiglas pa rin ako pero mas malakas siya. Tingnan mo ako, Nadia. Sinapo niya ang mukha ko kaya napatitig ako sa kanya. Kilala mo ba ako? Marahang tanong niya. Kumunot ang noo ko at gumiti. Oo naman. Ikaw kaya si Ashton. Napapikit siya at napasabunot sa buhok niya na siyang ipinagtaka ko. Siya naman talaga si Ashton. Yung kababata ko noon. Yung palagi kong kasama sa kalokohan. Tumingin ka ulit sa akin, Nadia. Sino ko? Tinuro ko siya. Ikaw si Ashton. Hindi mo ba alam ang pangalan mo? Tanong ko. Natahimik naman to dahilan para mapanguso ako. Kailangan na ako ng baby ko. Hinihintay niya ako. Hinigit niya ako at biglang niyakap. Ang weird niya naman. Bigla na lang ako niyakap. I love you. He whispered. I pouted. Bakit ka nag-I love you?
Nagtatakang tanong ko. Ngumiti siya pero hindi abot hanggang sa tenga. Pagkatapos parang may kakaiba sa mga mata niya. Para siyang nasasaktan. Tara na, iniintay ka na raw ng baby mo. Napangiti ako ng malapad at sumama na sa kanya. My baby is waiting for me. Miss ko ng baby ko. Tahimik lang akong nililibot ang paningin ko. Ayoko na sa lugar na to. Hindi ko gusto yung amoy, ang baho. Pagkatapos parang pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Tama na po. Masakit po. Parang awa niyo na po. Daddy, Mommy, takot na po ako. Napahagulol ako. Mas lumakas ang mga tawa nila. Sumisigaw, umiiyak, tawanan at madilim na paligid. Ayoko na po rito. Mommy, Daddy, nasa na po kayo? Nadia, hey Nadia, ano nangyayari sa'yo? May panibagong boses. Napalayo ako nang may naramdaman akong may humawak sa akin. Tama na po, masakit po. Tama na, ayoko na, tama na please. Napatakip ako ng tenga ko habang patuloy na umiiyak. May mga boses na naman akong naririnig. Panibagong boses. Halo-halo ang boses nila. May humahawak din kaya't napapalayo ako. Wag po kayong lumapit. Gusto ko nang umalis, Mommy, Daddy. Ayoko na rito. Nadia, hey, look at me. Nadia, calm down. Breathe. Naramdaman kong may pumipiga sa kamay ko na kanina'y nasa tenga ko. She's suffering now from PTSD, post-traumatic stress disorder, a mental health condition that's triggered by a terrifying event, either experiencing it or witnessing it. Symptoms may include flashbacks, nightmares, and severe anxiety, as well as uncontrollable thoughts about the event. Is it possible na nagsasuffer nga siya? Base sa kwento mo, posibleng meron nga dahil ang PTSD maaaring mangyari sa mga taong nakaranas ng mga hindi magandang pangyayari, katulad ng pagkasawi ng isang mahal sa buhay o kaya naman traumatic experience. Maraming sintomas ang PTSD kaya kailangan naman natin siyang i-monitor ng maayos. Wala akong naiintindihan sa mga pinag-uusapan nila. Nakatingin lang ulit ako sa kung saan. Nakangiti habang iniisip ang baby ko na alam kong naghihintay na sa akin. Namimiss ko na siya. May mga pinag-uusapan pa sila pero hindi ko naman maintindihan. Wala akong maintindihan kahit na isa. Nawala na rin bigla yung mga narinig ko. Nagising na lang ako kanina. Inahanap ko yung baby ko pero ang sabi nila, nasa yaya daw ito kasi hindi ko pwedeng mahawakan o makita kasi kailangan kong magpagaling. Thank you. Masayang sambit ko. Tipid lang siyang ngumiti. Naiilang ako sa titig niya kaya hindi ako makakain ng maayos. Hindi ako makakain ng maayos. Kanina mo pa ako tinititigan. Sabi ko at saka napanguso. Napatawa siya na mahina at tinaplos ang buhok ko. Ganun na lamang ang pagkunot ng noo ko dahil parang pagod siya. Okay ka lang ba? Simple itong tumango. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Kumain ka ng marami. Kapag hindi ka kumain ng marami, hindi mo makikita si baby. Humina ang boses niya. Hindi ko na lang pinansin iyon at gaya na sinabi niya, kumain na lang ako na madami at baka hindi ko makita yung baby ko. Habang nakahiga ako, iniisip ko na naman ang baby ko. Wala yatang oras na hindi ko siya iniisip. Gusto ko na siyang mahawakan at makita, mahele at mapadede. Gusto ko na rin siyang pupugi ng halik sa mukha. Yun lang ang pakiusap ko sa iyo, Vincent. Huwag mo munang sabihin sa kanya ang nangyari kay Mommy. Hindi niya kakayanin. Napakunot ako ng noo dahil narinig kong umiiyak na boses ni ate. Ate, bakit ka umiiyak? Singit ko bigla sa kanila. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Hindi tears of joy lang. Basta mahal na mahal kita, aniya. Sabay yakap niya sa akin. Niyakap ko na lang din siya pabalik. Inalikan niya ako sa noo at niyakap na naman. Nagtataka ako sa ikinilos ni ate pero pinagsawalang bahala ko na lamang. Doon na muna kay ni Vincent sa US. Nandun ang baby mo? Napangiti ako ng malapad. Kasama ko si Vincent? Bumaling ako kay Vincent na biglang umiti. Oo, kailangan may magbantay sa iyo roon. Hindi ako mapapakali kapag wala kang kasama. Ngumiti na lamang ako. Promise ate, hindi ako magiging pasaway kay Vincent. Excited akong makita ang baby ko. Tuwang-tuwang saad ko. Ngumiti ulit siya at niyakap muli ako. Inayos na lang ang paglabas ko rito sa ospital dahil bukas aalis na kami. Pupunta na kaming US. Sabi ni ate naroon daw ang baby ko at kailangan ko muna raw magpagaling bago ko siya makita. Nakakalungkot pero kailangan ko sumunod kay ate kasi mas alam niyang makakabuti. Magpapagaling ako para sa baby kong naghihintay sa akin. Vincent,
Naririnig ko na naman. Kaagad siyang napalapit sa akin. Napaliw naman ako at napatakip ng tenga. Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. Napangiti na lang ako na mabasa ang sunod. Life is like a book. Some chapters are sad, some are happy, and some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds. It's never too late to start over. If you were not happy with yesterday, try something different today. Do not stay stuck. Do better. Mas napangiti ako. Nakakagana talagang magbasa ng mga ganito. Tipong nai-inspire ka. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa when someone hugged me from the back. Ano bang binabasa mo? He asked and kissed my cheeks. Ibinaba ko munang notebook na hawak ko kung saan doon sinulat lahat ng mga motivational at inspirational quotes. I smiled at him and I kissed him on his lips. His lips parted. Halatang nagulat kaya't bumitaw ako at natawa. Nagugulat pa rin siya kapag hinahalikan ko. You're shocked again, I told him. He pouted his lips. Hinalikan ko ulit yon ay kinagulat na naman. Smack kiss lang naman. I love you, Ashton. Sabi ko ulit sa kanya. Bigla siyang napangiti at bigla na lang akong hinalikan. Ako naman ang nagulat sa mariin niyang halik. Damn this man! Nagugulat na lang bigla at bumabawi. I snaked my arms around his neck. Napasandal din ako sa railings dito sa azotea. Bumaba ang kamay niya sa bewang ko. Diniin niya ang sarili niya sa akin at hindi talaga nagpapatalo. Sinusukli at talaga yung pagbawi ko ng halik sa kanya. Nanay, tatay! Di pa rin niya tinigilan ang labi ko kahit na may sumigaw na. Ashton? Mariin niyang ulit akong hinalikan bago humiwalay. He smirked at me. Agad sinalubong ang anak namin. Napatikim muna ako na mahina bago inayos ang sarili ko. Bahagyang nagusot ang suot ko dahil sa halik niyang parang walang bukas. Mommy, pretty kiss my daughter's cheek. She giggled at tinalikan din ako sa pisngi. Napatingin ako kay Ashton na nakangisi sa akin, halatang nangaasar. Agresibo kapag inunahan. Binihisan ko si Bea na tahimik namang pinagmamasdan ako. I kissed her cheeks. Ang taba kasi ng pisngi niya eh. Mommy, I love you po. Paglalambing niya. I smiled and suddenly remembered everything that happened in the past years. I thought I will never be able to get up again, but I was wrong. Sunod-sunod ang mga nangyari kaya halos mabaliw na ako. Nag-suicide si Mommy nung araw na nakunan ako. Dito na sa US, sinabi ni Vincent sa akin. Halos matumba pa ako nung malaman ko yon. Na hindi pa nga ako nakaka-recover nung inamin nilang dalawa na talaga ang anak ko pagkatapos ngayon naman si Mommy. My mom committed suicide. My dad got ambushed and I lost my baby. Na hindi ko na alam kung paano gagawin ko. Paano ako makakabangon. Bumalik ako sa dating Nadia na takot sa lahat. Naririnig ko rin ang mga boses nila. That's why sa mental hospital ako nagpagaling. I can't imagine myself na nasa mental hospital. Habang iniisip ko yung mga nangyari sa akin sa mental, talagang masasabi kong baliw ako. May kinakausap lang naman akong bigla. Bigla na lang tatawa at biglang iiyak. Halos lahat din na makikita ko pinagbabantaan kong papatayin ko. Kaya halos lahat natakot sa akin. Yung mga nag-a-assist sa akin. But there's one person who stayed by my side. Ashton. Mommy, bakit ka po umiiyak? Tanong ng anak ko, kaya't napatingin ako rito. Agad kong pinunasan ng mga mata ko dahil nakita ko rito ang pag-aalala sa mukha niya. Mata lang ang nakuha ni Bea sa akin. Halos lahat kay Ashton niya nakuha. Ang unfair? Napuwing lang si Mommy. Para naman siyang hindi kumbinsido kaya binuhat ko siya at inilagay sa hita ko. Huwag ka na po iiyak, Mommy. Mahal ka po ni Bea. Aniya, sabay hawak sa mukha ko. Napangiti ako habang ninanamnam ang mainit itong mga palad. Mahal na mahal ka ni Mommy, I said and kissed her forehead. Pagkababa namin, kaagad kaming sinalubong ni Ashton. Kinuha niya sa akin si Bea at siyang nagbuhat dito. Di agad ako nakapaglakad at nakaalis sa pwesto ko dahil sa ayos niya. Ang gwapo ng future husband ko. Tiningnan ko siya mula sa paa, sa tuhod, sa gitna niya, sa dibdib at sa kanyang labi. Huwag mo akong titigan ng ganyan, mahal. Parang gusto mo akong kainin eh. Aniya kaya't namula ko na tinawanan niya lamang naman. Bibig mo, buhat mo lang ang anak natin. He just chuckled. Inawakan niya ako sa bewang habang parehas kaming nakangiti palabas. The past is where you learn the lesson. The future is where you apply the lesson. And now I learned my lesson and I applied. I'm happy.
I am really happy. Sapat na sila sa akin. Tama nga siguro yung sinasabi nila na ang lahat ng mga nangyayari sa'yo ay may dahilan. Kaya siguro nawala sa akin sina mommy, daddy, at ang unang baby ko dahil may kapalit na magpapabago sa akin. And because of them, mas lalong tumibay ako. Mas lalong tumatag. Ginala namin si Bea sa isang park. I saw the happiness on my daughter. Pinagmamasdan ko silang dalawa, kung paano sila maghabulan, kung paano alalayan ni Ashton si Bea sa mga playground. Yung makita ang ngiti at saya na mag-ama ko'y masaya na ako. Higit pa yung sayang nararamdaman ko. I am contented with them. Wala na akong mahihiling pa and I learned that the only way to deal with the fear is to face it head on. I faced my fear. Kung di yun hinarap, wala na ako ngayon. Siguro mahina at kinulong pa rin ako ng sarili ko sa mga nangyari. Mommy, help! Sigaw ng anak ko. Patakbo siya palapit sa akin nang bigla siyang madapa, dahilan para mataranta ako. Kaagad naman ding diniluhan ni Ashton to. Shh! Wag iiyak! Pagpapakalma sa kanya ni Ashton. Hindi ako nakakilos. Napatitig ako sa kanila. Kung paanong hipa ni Ashton ang tuhod niya pagkatapos marahang pinunasan at tagyan ng band-aid. He is always ready. Daddy, hindi ako umiiyak. Proud itong sabi. Ibang-iba siya sa akin. Iyakin ako noon kahit na magalusan lang ako. Samantalang siya na kaya nang pigilan ng duha. Very good, baby. Pagpuri ni Ashton. Lumapit to sa akin na may ngiti. Mommy, hindi po umiyak si Bea. I'm strong po. Pagmamalaki niya sa akin, dahilan para halikan ko siya sa ulo. Yes, baby, you're so strong. Agad kong inalis ang luha ko dahil nakita ni Ashton yon. I smiled at him para hindi siya mag-alala. Pagkatapos namin magsawa sa park, naisipan naming pumunta sa isang restaurant. Kinuha niya ang kamay ko at pinaglaruan yon. Nakahawak ang isang kamay niya sa manibela habang hawak naman ang isa kong kamay. Napatitig ako sa kanya nang halikan niya ang palad ko. Animo, sinasamba ko. Nakatitig ka na naman sa akin, mahal? Aniya, sabay lingon niya saglit. Naparunok ako na tinawanan niya. Ang lakas ng pakiramdam niya na para mapansin na naman na tinititigan ko siya. Ang gwapo mo, mahal. He chuckled. Kailan tayo magkakanak ng lalaki? Namula ako at napayo ko. May ibang meaning sa akin yon. Doble ang kahulugan sa akin. Para may pinapahiwatig. I remember our first night. I will never forget that night. I begged and cried to him. You remembered our first night? Nahampas ko na mahina sa balikat nung sabihin niya iyon. Sira ulo talaga. Nakangiti lang ako at hindi nawala yon. Uminto ang sasakyan. Napalingon ako kay Bea na tahimik na nanonood sa iPad habang may headset. I'm a bit shocked nang hawakan ni Asha ng mukha ko at bigla na lang sa ilin ng halik. I am home, Philippines? I whispered. Buhat ni Asha ng anak naming nakatulog. Welcome back, Nadia. Nagbeso kami ni ate. Napatingin naman siya kay Bea. Kinuha nito kay Ashton at siya nang bumuhat dito. I sighed. Di na ako makapaghintay na magpakita sa kanya. Gusto ko na talagang tuluyang matapos ang meron sa aming dalawa. Ipinaasikaso ko rin kay ate yung divorce paper namin. Pirmahan ko na lang yun at pirma niya na lamang din. Magiging madali na sa akin yon kasi alam ko, si Zara naman talaga ang mahal niya. Alam kong pipirmahan niya yon kaya wala akong kinababahala. Gusto ko na talagang tuluyang makalaya sa kanya. Hey, we're here, Ashton whispered. Napalingon ako sa kanya. Sumalubong ang labi niya sa labi ko, dahilan para mahina akong mapatawa. Mamaya na. Saway ko na ikinanguso niya. Akala niya makakaisa siya? Inalalayan niya akong bumaba. Nauna na pala sa na ate kaya pala ang lakas ng loob na halikan ako. Mapait ako nakangiti na makita ang bahay namin. Ang daming memories sa loob ng bahay na to. Gaya pa rin ng dati ang mansyon pero halatang ipinaayos. Nanikip ang dibdib ko at parang ayokong pumasok sa loob. Nasa loob kasi ang alaala ni na mommy at daddy kasama ko. I am so proud of you, mahal. He caressed my hair and kissed the side of my head. Nanginig ang katawan ko at dahan-dahang naglakad papasok. Pagpasok namin sa loob, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. I calmed myself. Kaya ko to. Naalala ko lang talaga lahat kaya ang sakit sa dibdib. Mahal, mapait ako napangiti nang bigla ko makita yung wedding picture namin ni Raymond sa kwarto ko. Kagad ko yung tinanggal sa dingding dahil nandito pa rin. Hindi man lang pinantanggal ni ate. Napatitig ako, tinapos iyon. I smiled. Thank you for hurting me, Raymond. Kung di dahil sa'yo, hindi ako matatauhan. I don't have any feelings for him because my heart only belongs with my one and only, Vincent Ashton Smith.
Imagine, I loved Raymond so much. Sobrang kinabaliwan ko siya at ginawa pang lahat para lang maging akin siya. But now, I finally moved on. Akala ko hindi ko magagawa yon at mananatili tong nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi kasi wala na. Wala na akong kahit anong nararamdaman sa kanya. Isa rin siguro sa dahilan kung ba't nawala yung pagmamahal ko sa kanya ay dahil sa magiging anak sana namin. I felt weak. I suddenly remembered my baby. Kung sana nag-ingat ako, sana buhay pa siya ngayon. At dalawa sana sila. May kalaro sana si Bea. I'm sorry, baby. Huwag mo sanang isipin na hindi ka mahal ni mommy kasi mahal na mahal kita. Nagkaroon kami ng family bonding kasi nag-live si Ashton sa trabaho niya. Pinagbigyan niya kasi ilang araw lang din siyang pagod dahil sa mga flight niya. Kasama namin si ate at si Hope. Nagulat pa ako nang kasama si Ashton at Zion. Hindi nagtanong si Ashton sa akin tungkol kay Hope. Parang may alam na siya. Pero kung may alam siya, bakit niya man lang sinasabi sa kuya niya? Siguro pareho kaming ayaw makialam sa dalawa. Ayoko rin na pangunahan si ate sa mga desisyon niya. Ashton, nawawala si Bea. Nasa tabi ko lang siya kanina. Natatarantang sabi ko sa kanya. Pero paglingon ko'y wala na siya. Mahahanap natin siya, mahal. Breathe. Aniya na ginawa ko naman kaagad. Patuloy sa paglandas ang luha ko. Huwag ang anak ko. Hindi ko kalalong kakayanin kung mawawala siya. Shh, mahal. Breathe. Pagpapakalma niya. Umalis muna siya para pumunta sa head ng mall at makita ang CCTV para ibalitang nawawalang anak namin. Alam ko nandito lang siya pero iba ang kaba at takot ko. Di naman agad aalis si Bea nang di namin siya kasama. Huminga ako na malalim, kinalma ang sarili ko. Tumulong na rin sina ating hanapin si Bea kaya ako na lang naiwan mag-isa dito sa bench. Hindi ako mapakali nang wala akong ginagawa. Iba yung kabang nararamdaman ko. Lord, huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Natatakot ako na baka bigla na lang may kumuha sa kanya. Mommy! Agad ako napalingon doon. Kaagad kong tinakbo ang pagitan naming dalawa at lumuhod, tsaka niyakap siya na mahigpit. Oh Lord! Di ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Takot na takot si Mommy. I whispered. Inawakan niya ang mukha ko at pinunasan ng mata ko. Sorry Mommy, hindi na po mauulit. Wag na po kayo galit kay Bea. Naiiyak na sabi nito. Hindi anak, hindi galit si Mommy. Natakot lang si Mommy, nag-alala. Natatarantang sagot ko. Sorry po Mommy, promise po hindi na po maulit. Niyakap ko na lang ulit siya habang patuloy ang paglandas sa mga luha ko. God, akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Lahat ng takot, kaba at pag-aalala ko para sa anak ko, biglang nawala na marinig kong pamilyar na boses. Nadia? Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Mommy, siya po yung kasama ko. Tinulungan niya po ako. Anang anak ko. Napatayo ako at napatitig sa kanya. I smiled. Nakayanan ko siyang titigan ako lang kahit anong nararamdaman. Thank you. Sincere na pasasalamat ko. Nakita ko may kakaiba sa mga mata niya nang dumapo ang tingin niya kay Bea. Napapalit-palit ng tingin sa aming dalawa. Anak mo ba siya? Nanghihinang tanong niya. Na kay Bea pa rin ang mga paningin. Yes, Raymond. She is my daughter. Biglang bumagsak ang mga balikat niya at napatingala. Nang dumapo ang mga mata niya sa mga mata ko, I saw his teary eyes. For what? Inaakala niya ba na sa kanya si Bea? Ni hindi niya nga alam na nabuntis niya ako. Nadia, ako ba ang ama? Siya na ba yan? Nangihinang tanong niya. Nasa boses niya rin ang pagmamakaawa at pag-asa. Umiling ako at gumiti sa kanya. Hindi Raymond, matagal lang patay ang anak natin. Umigting ang panga niya. You're lying, akin siya. Umiling ako. Hindi siya sa'yo Raymond. Anak namin siya ni Vincent. Matapang na sagot ko. Ipinamukha ko sa kanya na hindi niya anak si Bea. Napatitig siya sa akin. Huwag mo namang ipagkait sa akin ang anak natin, Nadia. He pleaded. Gusto kong matawa sa sinabi niya pero dahil nasa harapan namin si Bea, hindi ko ginawa. Napatayo ako nang akmang hahawakan niya ako na kanya kinagulat. Hindi niya siguro akalain na magagawa ko yon. Wala kang anak sa akin, Raymond. Matagal nang patay ang anak natin. Pinatay mo ang anak natin? Malamig ko saad. Nakita kong sakit sa mga mata niya. Napatingin ako sa likod niya na makita ang pamilyar na babaeng palapit sa kanya. Kanina ka pa namin Napatigil siya na makita ko. Agad din dumapo ang palingin niya kay Bea. Napaawang ang labi niya. Mahal? Someone whispered on my ear. Naramdaman ko ring pumulupot ang braso niya sa bewang ko at tumingin sa dalawang tao sa harapan namin.
Thank you for helping our daughter, Raymond. Then I smiled. Napatitig siya kay Ashton. Ganon din si Ashton sa kanya. But we left. Ngumiti pa ako para ipakitang wala na akong pagmamahal sa kanya. Buhat ni Ashton si Bea na hindi man nagtanong kung anong nangyayari. Naramdaman ko rin ang pananahimik ni Ashton, parang may bumabagabag sa kanya. Hanggang pag-uwi namin tahimik lamang siya. Hindi ko rin siya kinausap muna. Siya nagbuhat kay Bea na nakatulog sa biyahe. Hindi na rin namin nakasabay sina ate dahil nauna na kami. Mahal? Tipid na tugon niya at nilingon ako sandali. I sighed. Tumabi ako sa kanya. Anong bumabagabag sa isipan mo? He licked his lips. Sandali niya ulit akong nilingon. Huwag mo na akong pansinin, mahal. Wala lang to. Then he smiled. Naramdaman kong meron at ayaw naman na ganito kami. Inawakan ko ang mukha niya. Napatitig naman siya sa akin. Sabihin mo sa akin, mahal, gusto kong malaman. Malambing kong ani. Nag-iwas siya ng tingin at napabuntong hininga. Bigla niya ako niyakap at siniksik ang mukha niya sa leeg ko. Pinatakan niya na malit na halik iyon dahilan para makiliti ako. What if bumalik yung nararamdaman mo sa kanya? What if ma-realize mo na mahal mo pa pala siya? What if... Alos hindi niya matuloy ang sasabihin niya. Naramdaman ko ang pagnguso niya sa leeg ko. Sinapo ko ang mukha niya. Pinagdududahan mo ba ang pagmamahal ko? Natahimik siya at di nakasagot. Hindi naman sa ganon, mahal. Mahinahon niyang sagot. Bakit ganyan ka mag-isip? Nag-iwas siya ng tingin. Minahal mo siya. Nakita ko kung gaano mo siya... I cut him. Inalikan ko siya na ikinatigil niya. Aminado naman akong minahal ko si Raymond. Minahal ko talaga siya pero I trailed off. Ikaw na ang mahal ko. Wala kang dapat ipag-alala. Namungay ang mga mata niya. Hindi ko maiwasan na matakot. Inalikan ko ulit siya sa labi. Ikaw mula umpisa, mahal. Ikaw. Hindi mo kailangan matakot kasi ako yung natatakot. Pag-amin ko. Hinalikan niya ako at agad din akong tumugon. Napayakap ako sa leeg niya habang siya naman nakahawak sa bewang ko. Tumagal din yon hanggang siya na ang bumitaw. He smiled at me with his teary eyes. Huwag niyo kong iiwan, mahal. Kayong buhay ko hindi ko kakayanin. Mas lalong di ko kakayanin kung iiwan ka namin. Kung iiwan kita dahil sa'yo ko lang naramdaman lahat ng to. Sa'yo ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at sa'yo ko natutunan na dapat manatili sa nakaraan. Nag-send ako ng email sa company ni Raymond na may appointment ako sa kanya. I'm a bit nervous but I need to do this. Here. Nilapag niya yon sa lamesa. Binasa ko ang divorce paper at walang alinlangang pinirmahan. Matagal ko nang gusto to. Ang tagal kong humintay na umasa na pipirmahan niya rin dahil yun ang matagal niya ng hiling. I smiled. Di dahil sa sakit kundi dahil sa sayang nararamdaman. You really love Vincent? My sister with her serious face. Napatingin ako sa seryoso niyang mukha. I love him, ate. Siya na talaga. Siya na. Umpisa pa lang naman, Nadia, siya na. Sadyang nabaliw ka lang kay Raymond? That's true. Nabaliw ako kay Raymond. Habang mabinamahal ko si Raymond noon, alam ko sa sarili ko, may pawang si Ashton sa puso ko. Naging in denial lang ako kasi si Raymond yung nakikita ko. This way po, ma'am. Inihintay na kayo ni Mr. Laksamana. Sinundan ko ang sekretary niya. Agad ko siyang nakita nakaupo sa loob. Mukhang hinihintay ako. Thank you at pinaunlakan mo kung makausap ka. Pinaupo niya ako at ramdam na ramdam ko ang titig niya. What do you want, Nadia? Bakit gusto mo ako makausap? Diretsong tanong niya. May hinahon ng boses kaya tumikim muli ako. Nilapag ang divorce paper sa mesa na may pirma ko na at pirma niya na lang ang kailangan para mapawalang bisa ang kasal namin. Napatingin siya roon bago tumingin muli sa akin. Nandito ako hindi para magdrama o kaya naman bumalik sa'yo. You want a divorce? Hindi pa rin siya makapaniwala. Matagal ko nang hiniling sa akin to kaya binibigay ko na sa'yo. Natagalan lang. I said, nasaan ang anak natin, Nadia? Tanong niya na parang wala lang sa kanyang sinabi ko. Napakunot ako ng noo. Anak? Wala kang anak sa akin, Raymond. Matagal na siyang wala. Mariin ang aking boses. He smirked. Stop lying, Nadia. Alam kong anak ko siya. Ako lang ang Bago niya matuloy ang sasabihin niya, kaagad dumapo ang palad ko sa pisngi niya nang kinagulat niya yon, pero hindi niya ininda. Mahina ako natawa. Alam kong nagkaanak tayo, Nadia. Buntis ka. Nabuntis kita. Nalaman ko yun na nakunan si Zara. Pinili niyang muli si Zara at dahil sa kanya na wala ang anak namin, kaya wala karapatan siyang angkinin na sa kanya si Bea.
Buhay pa sanang anak natin kung inuna mo ko. Huwag kang tanga, Raymond. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Akin siya, Nadja. Akin ang batang yon. I laughed. Malamig ko siyang tiningnan. Tumingin din ang mata niya sa akin. Nagmamakaawa at nasasaktan. Nasasaktan siya ngayon? Funny. Nakunan ako, Raymond. Nakunan ako sa mismong araw na yon. May chance pa sana kung inuna mo ko, di sana buhay pang anak natin. Gusto kong magpa-DNA test kami. Ani at di man lang pinansin ang sinabi ko. Matalim ko siyang tiningnan. Ano pa ba ang gusto mo, Raymond? Dinurog mo na ako ng sobra. Dumaan ang sakit sa mga mata niya. Nagsimula na ring manginig ang mga kamay ko. Gusto ko lang namang pirmahan niya ang divorce paper pero bakit ganito? I suffered a lot, Raymond. Ito lang hinihiling ko sa'yo pero hindi mo pa maibigay. Wala siyang naging imig. Hindi niya dapat kailangan malaman ang pinagdaanan ko pero kung ito lang ang paraan para pirmahan niya ang divorce paper, gagawin ko. Kung kailangan ko magmakaawa at lumuhod, gagawin ko. Desperada na pero gusto ko talagang makalaya sa kanya dahil gusto ko nang pakasaran ang lalaking mahal ko. Hindi mo alam lahat ng pinagdaanan ko nung unahin mo si Zara. Napatitig siya sa akin. Namatay ang daddy ko sa ambush. Nag-suicide ang mommy dahil hindi niya nakayanan ang pagkawala ni daddy. At ang araw na wala ang anak natin, ang araw na nawala rin ang mommy ko, Raymond. I added weakly. Nadia, tawag niya. I suffered from PTSD. Ilang taon ako nag-suffer sa disorder na yon. Nag-suffer ako sa loob ng mental hospital. His eyes widened. Wala ka, Raymond. Wala ka sa tabi ng asawa mo dahil sa ibang babae ka nagpapakaasawa. Napayo ko siya. Mas tumulo ang luha ko habang sinasabi lahat ng yon sa kanya. Si Vincent, Raymond. Si Vincent ang nandyan sa tabi ko. Ginabayan na ako, binigyan ng pag-asang lumaban muli na magpatuloy. Hindi niya rin ako iniwan. Walang-wala siya kay Vincent. Si Vincent ang nanatili sa tabi ko kahit ang hirap. Kahit hirap na ako sa buhay. At alam mo, si Vincent pala yung batang lalaki noon na pinangakuan kong pakakasalan ko. Nadia, he called me weakly. Tinanggap niya ako, Raymond. Tinanggap niya ako ng walang pag-aalinlangan. Kahit ilang beses nang may nangyari sa ating dalawa, he accepted me. Mas gumuhit ang ngiti sa labi ko. I'm sorry, he mumbled. Kahit ito na lang, Raymond, nagmamakaawa ko sa iyo ngayon. Hindi para bumalik ka sa akin, kundi para pirmahan mo ng divorce paper na to. Napatitig siya roon. Nadia, talaga? He asked. Ngumiti ako sa kanya, tumitig sa mata niya. Wala na, Raymond. Kahit konti, wala na. Do you love him? He asked again. I love him so much, Raymond. Hindi kita ang pagmamahal ko sa kanya at hindi ko kaya kung mawawala siya sa buhay ko. Hindi ko kakayanin. Baka mamatay ako kapag iniwan ako ni Vincent, kapag nawala sa akin si Vincent. Napatingin ako sa kamay niyang nanginig, hawak ang divorce paper. I am free. Tuluyan ang wala kami. Are you happy with him? Naramdaman ko ang sakit sa boses niya. Ninitian ko siya ng malapad at kinuha ang divorce paper na may pirma niya na. Hindi lang ako masaya. Masayang masaya ako, Raymond. Kasi matutupad ko rin yung pangako namin sa isa't isa noon na pakakasalan ko siya. He smiled painfully. Nadia, minahal kita. Hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Alam ko yon. Nalilibugan lang siya sa akin. You never loved me, Raymond. It's just lust and desire. Huwag mo akong lokohin pati ng sarili mo. Nadia, mahal na mahal ko si Vincent. Kaya't sana malinaw sa yung tapos na tayo. Matagal mo na rin namang hiniling to kaya ngayon ibinigay ko. Hindi ba talaga siya sa akin? Pagtutukoy niya kay Bea. Hindi, Raymond. Hindi sa'yo si Bea. Sana malinaw sa'yo. Hindi siya sa'yo. Huwag na kayong maglokohan dalawa. Dahil alam kong masaya na rin siyang tapos na kami. Minahal kita, Raymond. Sobrang minahal kita, nabaliw ako sa'yo. Pero pinagsisisihan kong lahat ng yon. Kailanman hindi ko pinagsisihang minahal ko siya. Ang pinagsisihan ko ay ang masyado ako nabaliw sa kanya na dumating sa point na pati sarili ko nalimutan ko na. Kung totoo mang may nararamdaman ka sa akin, itigil mo na at ibigay ang lahat kay Zara. Huwag mo nang saktan si Zara ulit. Pagpapatuloy ko at tumayo. May ngiti sa labi ko siyang tinignan kasi nakayanan ko. Nakayanan ko ang walang kahit anong nararamdaman. Thank you, Raymond. Thank you for hurting me at sa pagpaparealize sa akin na deserve kong mahalin at iparealize sa akin na deserve kong sumaya. Nakahinga ako na maluwag at napangiti sa malapad nang makalabas ako. Kaagad akong salilubong ni Vincent na naghihintay sa akin. Shh! It's okay, mahal. Niyakap ko lang siya. Sobrang saya ko dahil tuluyan na ako nakawala sa kanya at sa kasal na
Pagmamahal. I love you so much, Ashton. Mahal na mahal kita. Ikaw lang iibigin ko hanggang mamatay ako. Wala na ako ibang mamahalin kundi ikaw lang. Wala na akong hihilingin pa kundi ang makasama lang kayo ni Bea habang buhay. He signed it. Masayang sabi ko sa kanya. He smiled and kissed my forehead. I am so proud of you, mahal. Proud na proud ako sa iyo palagi. Nakaramdam ako ng kakaiba sa puso ko. Hindi siya magsasawang sabihin sa akin na proud siya sa akin. Mahal na mahal kita, Ashton. Ayokong pagdudahan mong pagmamahal ko sa iyo kasi ikaw lang. Tumitig ako sa mata niya habang sinasabi ang mga katagang iyon na lumuluha. Namuhay kaming masayang magkasama after ng divorce namin ni Raymond. Nagpakasal kami ni Vincent sa simbahan. Huwag kang mamalimos ng atensyon, pagmamahal, pag-aaruga, at oras sa taong mahal mo. Huwag ka ring maghabol sa taong iniiwasan ka. Tao ka na dapat pinahahalagahan at minamahal. Hindi yung paaasahin, pahahabulin, at wag mumukhang tanga para lang masabi nila na sobra naman ako nitong mahal to the point na para na siyang ulol na aso kakahabol sa akin. You need to love yourself bago ka magmahal ng taong hindi mo alam kung talaga bang gusto ka nila. Huwag kang manlimos ng atensyon at pagmamahal sa taong ayaw naman sa'yo kasi hindi mo yun deserve. You deserve someone better na mamahalin ka, iintindihin ka. Kapag ayaw na sa'yo ng tao, pabayaan mo. Huwag mo siyang pigilan. Huwag kang magmakaawa. Hayaan mo siyang umalis sa buhay mo. Tanggapin mo ng maluwag sa iyong dibdib dahil hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Hindi mo kailangan mamalimos ng pagmamahal sa kanya dahil may pagmamahal na kahit hindi mo hinihingi, kusang ipaparamdam sa'yo. Past is past. Huwag lingunin pa ang iyong nakaraan. Huwag manatili sa isang alaalang patuloy kang nasasaktan. Harapin ang kasalukuyan. Dito ka ulit mag-uumpisa ng panibagong yugto sa buhay, pag-ibig. Kalimutan ang masayang pangyayari. Magsimula ng panibagong kabanata sa ating buhay. Sinong pipiliin mo? Yung taong mahal mo pero walang oras sa'yo? O yung taong hindi mo mahal pero laging may oras sa'yo? Kapag walang oras, huwag mong kulitin. Huwag mong istorbohin. Kasi kung mahal ka talaga niya, siya mismo ang gagawa ng paraan para magka-oras at makausap ka. Kung walang oras at effort sa'yo, magising ka na. Hindi yung pinagtutulakan ka na nagtatanga-tangahan ka pa. Di na nga siya interesado, pinipilit mo pa. Bakit mo pinalaya? Bakit nga ba? Actually, ayoko sana, pero wala eh. Kahit gustuhin ko man magstay siya, kahit gustuhin ko man na akin lang siya, alam ko na hindi na ako yung kailangan niya. Hindi na ako yung mahal niya, kaya kahit ayaw ko at masakit para sa akin, pinalaya ko siya. Hindi man naging enough ang pagmamahal ko para mapanatili siya, sapat naman to para lapalayain ko siya sa taong nagpapasaya sa akin ngayon. Gusto ko magpasalamat sa iyo kasi ikaw yung dumating at minahal ako ng totoo. Salamat ng marami, sobrang na-appreciate ko lahat ng effort at love na pinaparamdam mo. Sana hindi ka magbabago, mahal ko. To Vincent Ashton Smith, nang dumating ka sa buhay ko, di ko akalaing mamahalin kita ng ganito. Sa'yo lang umikot ang mundo ko at pinasaya mo ko. At kahit dumating man ang mga pagsubok sa atin, sana walang bibitaw, mahal na mahal kita. Higit pa sa alam mo at ayokong mawala ka. Thank you for being the only person I can genuinely talk to about how I feel without having my feelings invalidated. And thank you for the advice you gave me. I appreciate you. You make me feel like I matter. Thank you for checking up on me when I needed it most. Thank you for talking to me when I needed someone to talk to. Thank you for just being there. For taking the time out of your day to show me how much you care. Ang hirap isipin na pagkatapos mong gawin ang lahat, magagawa ka pang saktan at lokohin. Pero alam mo kung anong dapat maging aral dito? Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, kailangan mas mahalin mo ang sarili mo para kayanin mong sakit na binigay niya sa buhay mo. At para ka mas kayanin mo, piliin ang sarili. Di naman masamang umiyak at magdamdam kapag iniwan ka ng taong pinakamamahal mo. Normal lang ang masaktan, lalo na kung minahal mo siya ng sobra. Pero kung magpapakatanga ka at magmamakaawa para lang balikan ka niya, ibang usapan na yon. Hayaan mong maghilom ang sugat sa puso mo at isiping marami pang pwedeng magmahal sa'yo, hindi lang siya. Huwag mong iwan yung taong tanggap kung ano at sino ka. Ang swerte mo kapag ganon, mapapatanong ka na lang sa sarili mo na, bakit minahal ako nito? Yung taong tinanggap lahat ng flaws at mistakes mo. Nagustuhan niya yung mga negative sides mo. Alam mo, maraming rason para mapagod at sumuko ang isang tao sa iyo. Kaya swerte mo na lang kung mahal ka pa rin niya after all the wrong things you've done. Kaya kung ako sa iyo, ingatan mo siya. At dito na po nagtatapos ang kwentong Unwanted Marriage. Sa lahat ng naka-appreciate ng kwento, nalungkot, natuwa,
Nagkaroon ng lesson, nasaktan, nabigo, tuloy lang ang buhay. Never give up. Sa mga solid listeners ko, thank you sa walang sawang pakikinig. Mahal ko kayo, mag-iingat kayong lahat.